Welcome back to my YouTube channel. Pasensya na po kayo at ngayon lang po ako nakapag-upload. Dito na tayo ngayon sa labas. Kaya lang po still nag-ice nyo ngayon. At ngayon guys is nandito tayo sa Kerman Yarby, one of the tourist attractions here in Inabisi. So yan, mamaya hintayin nyo lang guys. Ayan guys, at narinig nyo rin po yung tila iyak ng isang ibon dito sa Pinlan. Ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Yan yung ating place, Hinabisi. Ayan. So maganda po dito guys is summer at nandiyan po rin yung sauna. Ayan. So, usually dito guys, since every summer, meron po ditong happenings. Gaya nung pwede kayong mag-barbecue dito sa place na ito. At marami pong mga visitors na nagbibisit dito since na ito po yung dito sa Hinabisi. At yan guys, nag-bike lang po ako since malapit lang po yan dito sa aming tinitirhan. Ayan. Yan po is cottage or tinatawag nila dito na muki. Yung maliliit na house yan. Yan po yung muki dito. At yan po yung river. Since nakatatapos lang po ng winter. So maglalakad po tayo. Ayan. Eh dito po is ano na siya, water. Yan, water na siya. Kaya lang sobrang lamig. Kasi yun po is still ano pa rin, snow. So dito guys is pwede pong mag-fishing din. Yung mga Finnish people po, nagpi-fishing po sila kahit na winter. At sabi nga po, marami daw pong fish na Bali ito guys, inakakangisa siya. Parang daungan siya ng bangka. Summer, kasi po din bangkang dumadaong. Or private boat. So nagagaling po siya sa island. So usually dito guys is, mga tao dito is may mga private property or island. So, yun. Ito po yung place na daungan ng kanilang bangka. Papunta sa kanilang island. So, this time is already 9 o'clock AM. But, still, so medyo makulimlim dito guys. Ayan po yung may hotel din dito. Yun, nakikita nyo yun. Yung yun yung paupahan dito pag gusto nyong pumunta dito or visit dito sa lugar na ito. So summertime is very flexible to visit this place. At so napakatahimik dito guys. Ayun nga po, marami siyang bird. Since na spring is snow pa rin dito guys. So, sa Finnish, tinatawag nila ito na yada. Yun. So, nasa kabilang isla guys is private property. So, marami siyang muki or cottage. So, meron din siyang boat dito, mga private boat. Yan guys. So, i-ready nila yan pag summer na or hindi na siya ice yung water dito. So, Finland is napaka-quiet place. So, usually guys, yung mga Finnish people, since na siguro nasanay sila, so, napaka-quiet din nila guys. Kasi, yun, ito nga pong mapapansin din natin, yung place nila is napaka-quiet talaga. Since na yung distance ng house nila is napakalayo din. So, nasanay sila na tahimik. May mga time na tahimik talaga sila guys. Kaya so,
pag pumunta kayo guys, kayong kapatid, so kailangan i-respect natin sila, yung quiet time nila. So, just respect na lang. Ayan, ito na siya guys. Makulimlim ngayon. So, ang daming bird. So, nag-happy na yung mga bird kasi spring na guys. Hindi na winter. Kaya happy na sila, maingay na sila. O yun, naririnig nyo yung honin ng ibon. So guys, siguro maraming nagtatanong sa akin kung paano po ako nakapunta ngayon dito sa Finland. Nag-cross galing po ako ng Pinas, pero nag-apply po ako sa Taiwan. So dito guys is pagbalak nyong pumunta, kailangan mag-study kayo ng language. So it almost take time to go here. So, nag-aral ako ng Finnish language for almost 1 year. So, napaka-stressful po kasi napakahirap ng language nila. Pero, guys, ito yung pinaka-importante dito is yung language talaga. As in, kailangan mo matuto ng language kasi hindi sila talaga mag-i-English. So, usually dito is konti lang yung mag-English. So, ito, share ko lang yung experience ko dito. So, yung mga doktor din dito is may doktor na hindi rin marunong mag-English. So, na-experience ko lang yan kasi nagpa-appointment ako ng aking check-up. Then, sinabi sa akin, so hanap na lang daw ako ng ibang hospital kasi yung hospital daw sa kanila, yung doktor daw sa kanila, sa hospital nila is hindi marunong. So, napakahirap ng dito guys, yung healthcare. Kasi meron pang mga schedule, ganon. Saka matagal bago ka bigyan ng schedule for check-up. Yan lang po yung aking experience. So, gusto ko lang i-share sa inyo para at least alam nyo at be prepared po kung balak nyo pumunta dito or mag-apply dito sa Finland as a caregiver. So, yan. Siguro ano ko rin sa inyo, i-share kung paano ako nakapunta dito or kung saan ako nag-apply. So, siguro next video ko i-upload kung saan ako nag-apply guys. So, i-observe lang natin yung katahimikan dito. So, iyan guys, yun yung barato. Yun, ibig sabihin yun. Yung pipila ka dyan. Kung summertime at gusto mo mag-swimming, since na Finland nga po is maraming lake at river, so Finnish people usually is magaling silang mag-swimming. So yan yung place na yan guys, yung may signboard na barato. Yun yung bababaan ng swimmer kung gusto mo mag-swimming. Iyan siya, 15 kilometers. So since na hindi ako marunong mag-swimming, dito lang ako sa gilid-gilid at baka malunod ako guys. Ayan, napakatahimik ng lugar na ito. So marami po ako sa inyong i-share. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe guys para ma-update ko kayo sa aking mga vlog dito sa Finland. At kung siguro gusto ko na rin i-share sa inyo yung mga nangyayari sa akin dito para at least aware po kayo at maging prepared kung balak nyong pumunta dito. Kermanranta.
Ayan ang tawag guys dito. Tapos ito po yung information nila dito. Kung gusto nyo pumunta dito, kailangan mag-book kayo. Oh, ito pag gusto nyo mag-swimming, ayan. Ito meron bangka. Ito mga private to guys, private boat. Ayan, Asiaton, Oleskelo, Autorelela, Keleto. Kailangan talaga guys, pag pupunta kayo dito is mag-aral kayo ng language nila. So, napakahirap po. Kasi usually is wala po English translation dito. Yan, ang daming boat. Ayan, nakatali pa siya guys since na nag-winter nga po. So, yan, itatanggalin nila yan dito sa may parang parking ng boat pag summer days na. Kasi mga private boat siya. Daming bukis. Ang daming cottage sa kabilang lugar. Oo. Ang ingay ng bird dito guys. Ang ingay ng bird. Ay, ang galing. Meron palang bihisan dito. Ayan, may aircon pa. Ay, ayan siya guys. Ibang klase yung ano dito. Parang room. Ayan, kung gusto nyong mag-rent dito. And private. Pero hindi ko po alam kung magkano ang rent. Ay siya, marami siyang ano dito. Bangka. At dito guys, mapansin mo, maraming mga kotse na umiikot. Ayan, pag summertime guys, maraming tao dyan. May nakalagay nga po. Yun pala ang Tourist Information Center. Kung gusto nyong pumunta dito. Ayan. So, marami tayong pamphlet dito. Gusto nyong malaman. Yun, may CR din. Maraming mga sasakyan says na hali dito guys. So nagjo-ride nila dito ma-finish kasi yun nga po. Holidays ngayon.
syempre these holidays. Kaya may time silang mag-ikot. At guys, naipasyal ko na nga po kayo dito. Siguro po sa next upload ko is isi-share ko sa inyo kung paano po ako nakapunta dito sa Finland as a worker. At yan, ito naipasyal ko na kayo guys. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe po para po ma-update po kayo sa aking mga videos na i-upload. Bye guys! See you next vlog.